paumanhin po? Ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala, kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Dahil sa malapit nang bumalik ang Panginoon upang husgahan ang mundo, maraming mga tao naghahanap ng kaligtasan, ngunit, ang kaligtasan ay hindi tiyak na malalaman kung saan-saan lamang. Ang katotohanan ay hindi katulad ng isang bagay na maaari lamang na ipagtanong sa sinuman. Ito ay napakahirap na matuklasan lalo na sa mga taong nagmamataas sa kanilang sarili at ayaw tumanggap ng pagkatalo. Sa video na ito ay ilalarawan natin kung paano makikilala ang mga sa Diyos at hindi, at ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay nahihiwalay sa tunay na simbahan ng Panginoon. Sama-sama nating lalakbayin ang mundo ng pananampalataya at susuriin ang kasagutan hanggang sa dulo ng video tungkol sa mga paniniwala na naaayon sa Diyos at hindi. Kwento at babala! Ang tunay na simbahan ng Diyos ay isang konsepto na may iba't ibang interpretasyon depende sa relihiyon at sa tao. Walang iisang kahulugan na tatanggapin ng lahat. Ang ilang tao ay naniniwala na ang tunay na simbahan ng Diyos ay tumutukoy sa isang partikular na organisasyon o institusyon na may awtoridad at doktrina na itinatag ng Diyos. May naniniwala na ang bawat tao ay may karapatang magpasya sa kanilang sariling paniniwala. Ang tunay na simbahan ng Diyos ay isang konsepto na maaaring magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Ang ibang mga tao ay nagsasabi na ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos, at ang pagsunod sa kanilang sariling paniniwala. Ang tanong, kung anong mangyayari sa mga taong iiniwan ang kanyang paniniwala? Ang mga pananaw sa mga taong umalis sa isang simbahan ay magkakaiba depende sa relihiyon at sa individual na paniniwala. Maraming simbahan ang naniniwala sa pag-ibig at pagtanggap sa lahat ng tao, anuman ang kanilang paniniwala. Narito ang sagot ng Katoliko sa mga katanungang ito. Ang pag-alis sa isang simbahan ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng kaligtasan o pagiging masama. Ang ilang mga relihiyon ay maaaring magturo na ang pag-alis sa kanilang simbahan ay isang kasalanan at maaaring magresulta sa paghatol o parusa. Katulad ng Iglesia ni Cristo, na kung sino man sa kanilang kaanib ang umalis mula sa kanilang iglesia. Ito ay itinuring na nilang kaanib ng kadiliman, dahil umano ang mga taong ito ay hindi na mga kaanib sa totoong kawan ng Diyos. Mahalagang tandaan, ang bawat tao ay may karapatang magpasya sa kanilang sariling paniniwala. Ang pag-alis sa isang simbahan ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng pag-asa o pagiging masama. Dahil habang siya ay nabubuhay, gumawa ng kabutihan at hindi umaatake sa tunay na relihiyon, ay may malaking posibilidad na magbago pa ang kanyang kalooban at paniniwala. At ang uri ng taong ito ay hindi tatanggihan ng Diyos, upang ibalik sa kanyang tunay na kawan. Subalit, para sa mga taong hindi lang basta iniiwan ang tunay na simbahan, kundi pagkatapos ay nambabastos at nang-aalipusta. Ang Biblia ay nagsasabi na ang mga taong may sobra ng pangungutya laban sa Panginoon, at hindi na natutong humingi ng tawad, bagkus ito ay walang habas na nangungutya sa kanyang simbahan ay mahirap nang maibalik sa kanya. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Jeremias Kapitulo 7 versikulo 16. Ito ang sinabi ng Panginoon. Sinabi ni Yahweh, huwag mong ipapanalangin ang mga taong ito, Jeremias. Huwag kang mananangis para sa kanila o magmamakaawa sapagkat hindi kita papakinggan. Kahit sa bagong tipan, ay napupuot ang Diyos sa mga taong hindi iginagalang ang kanyang mga simbahan. Ito rin ang dahilan kung bakit nagagalit si Apostol Pablo. Sa Aklat ng Mga Gawa Kapitulo 7 versikulo 51 hanggang 52, ito ang kanyang sinabi. Napakatigas ng ulo ninyo. Ang mga puso at tainga ninyo ay parang sa mga pagano. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Malinaw na kung sino man ang hindi nakikinig sa tunay na simbahan ng Panginoon ay para na ring kinakalaban niya ang Espiritu Santo. Dahil sa talatang ito, anong mangyayari sa mga taong kumakalaban sa Espiritu Santo?
Ang sagot ay mababasa natin sa aklat ng Mateo Kapitulo 12 versikulo 32, ito ang babala ni Jesus. Sinumang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo, ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Ang tanong, para kanino pinapahiwatig ni Kristo ang mga babala na ito? Noong panahon na si Jesus ay humarap sa mga pari ng Hudyo, ito ang nangyari. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 21 versikulo 23, pumasok si Jesus sa templo. Habang siya'y nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan, at siya'y tinanong, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito? Sa talatang ito, malinaw na itinakwil ng mga Hudyo ang awtoridad ng Panginoong Hesus. Ngunit, kahit sa kabila ng pang-aalipusta, ninanais pa rin ni Jesus na magpapatuloy ang awtoridad na ito, at ito ay ibinigay niya sa kanyang mga apostol. Sa aklat ng Mateo Kapitulo 16 versikulo 19, ito ang sinabi ni Kristo sa kanyang apostol na si Pedro. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Kaya isa lamang ang simbahan na binigyan ng Panginoon ng awtoridad, ibig sabihin. Maliban sa simbahan na itinatag ni Jesus, ang lahat ng mga relihiyon na itinayo lamang ng mga ordinaryong mga tao ay malinaw na walang awtoridad. Kaya walang ibang instrumento ang Diyos dito sa lupa na may direktang awtoridad mula sa Kanya, upang mamahala ng kanyang mga gawain para sa kaligtasan ng mga tao kundi ang simbahan lang na binigyan niya. Ito ay mababasa natin sa Gawa Kapitulo 13 versikulo 47. Ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kitang liwanag sa mga hentil, upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya para sa mga taong umalis sa tunay na simbahan, hindi na po sila nabibilang sa awtoridad ng simbahan na ibinigay ng Panginoon. At sadyang marami pa rin ang hindi tumanggap sa tunay na simbahan ni Kristo. Bagkus ito ay kanilang iniwanan, na mababasa natin sa aklat ng unang sulat ni Apostol Juan Kapitulo 2 versikulo 19, na nagsasabi, kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Kapatid, naitanong nyo na po ba sa sarili nyo ang tungkol sa talatang ito? Kung sino ang mga taong nais ipahiwatig ni Apostol Juan sa kanyang mga sinabi? Ang mga Katoliko ay nariyan na wala pa ang mga Protestante. Nag-uumpisa ng nagsiyalisan ang mga sumusuway sa Katoliko mula noong panahon ni Martin Luther sa taong 16 na siglo. Ngayon ano sa palagay nyo, mga Katoliko ba ang nais banggitin ni Apostol Juan na ayon sa kanya ay iniiwan ang kanilang totoong paniniwala, upang malaman na sila ay hindi makikasama sa tunay na simbahan? Ang tanong, sino po sila? Narito ang sagot ng Biblia. Nasa aklat ng Lucas Kapitulo 21 versikulo 8, ito ang mababasa. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Newman. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Ang mga taong ito, ay ang dahilan kung bakit nagkakahiwalay ang mga anak ng Diyos. Kaya sa aklat ng Tito Kapitulo 3 versikulo 10, ay may babala si Pablo. Pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabaha-bahagi. Malinaw na sinabi ni Pablo na sana ay iwasan natin ang mga taong naging dahilan ng pagkabaha-bahagi ng mga Kristiyano. Ngunit, may mga taong kulang sa kaalaman at napunta sa mga grupo na siyang dahilan ng pagkawala ng mga karnero sa loob ng kawan ni Jesus. Ang tanong, bakit nila iniwan ang simbahan? Sa unang sulat ni Pablo sa aklat ng Timoteo Kapitulo 6 na versikulo 3 hanggang 8. Ito ang kanyang sinabi. Mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip, at di kumikilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman.
Isa lang po pala ang layunin ng mga taong iniwan ang tunay na simbahan, upang magtayo ng kani-kanilang relihiyon na ayon kay Apostol Pablo, na upang kumikita ng pera at magpapayaman. Sa talatang ito ay malinaw na kawawa ang mga taong iniwan ang tunay na simbahan dahil lang sa kanilang galit sa mga pari ng Katoliko. Sapagkat, sila po ay pinaggagatasan lamang ng mga nagpapayamang nagtatayo ng kanilang relihiyon. Kayo na po ang humusga kung para saan ang video na ito. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.